What's up everybody? My name is Joshua Lim and I'm gonna be sharing with you my first ever YouTube video. Stick around for more values and tips on how to scale your business. Dapat maging professional ka. Dapat mag-college ka at maging doktor para makatulong sa pamilya. At yan yung tumatak sa isip ko growing up. Ako isang breadwinner at ako lang yung inaasahan ng pamilya ko para iangat sila sa hirap. Pero paano naman yung sarili ko? Ang bigat ng expectations nila yung unti-unting nagpapalubog sa akin. If you ever felt trapped sa society, sa pamilya, at sa expectations ng iba, then this video is for you. Kasi baka kwento mo rin. Back then, bata pa lang ako, wala na talaga akong idea kung ano yung dapat kong gawin. Kung ano yung gusto ko, ang alam ko lang is tumulong sa pamilya at iangat sila sa hirap. Nakaka-relate ka ba? Hindi naman ako top student, pero hindi naman ako pasang awa. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin enough. Laging may kulang, and ito yung heartbreaking. May 13, 2016 happened. Isang araw na nagbago sa buhay ko. I was still senior high school nung pumanaw si Papa. And at that moment, nawala yung haligi sa pamilya namin. Nawala yung financial security, nawala rin yung financial stability. Kasi si Mama ay isang housewife lang. And 4 kaming magkakapatid. And lahat kami is nasa school pa. Dumating ako sa point na iniisip ko na lang, dapat ba akong huminto sa pag-school at magtrabaho na lang? Pero ano namang alam ko, I was still a high school student. At dumating pa sa point na si Mama ay pumupunta sa school para mag-promise na bayaran yung tuition ko. Sobrang nahihiya ako nun. Kaya sabi ko sa sarili ko, napakahirap. Parang lalong lumubog yung mundo namin. Sa sobrang dilim ng buhay na yun, may isang kamag-anak kami na nag-offer ng financial help. At dahil doon, nakapagtapos ako ng senior high school. Fast forward, I took up BS Pharmacy and graduated last July 2022. Kasi nga, di ba, gusto nila mag-doctor ako. Mag-abroad ako sa US para magtrabaho and magpapadala ng pera nila dahil yan yung definition of success sa kanila. Pero ang hindi nila alam is unti-unting nawawala na ako sa sarili ko. I'm a family-oriented person. Napakasakit na mawala ako sa mga kapatid ko dahil gusto ko pa silang gabayan as kuya. At hindi lang yan, wala na kaming tatay. Gusto ko ako yung father figure nila. Pero paano naman ako? Sinusunod ko naman yung gusto nila. Nag-aral ako kahit na hindi ko alam kung anong yung ginagawa ko hanggang sa dumating yung araw na wala na talaga akong nararamdaman kundi pagod na lang. Napagod na akong sundin yung pangarap ng iba. Pero sa gitna ng pressure na yun, may nabigay sa akin ng konting spark, and that is selling. Naalala ko pa, binibentahan ko yung mga kaklase ko ng medical supplies. Ako mismo yung bibili sa tindahan o sa pharmacy, tapos ibebenta ko sa kanila ng mas mahal in exchange for convenience. O diba? Sinong gumagawa rin ito? At doon ko na-realize na business isn't just about selling, it's about solving people's problems. At di nagtagal, sinubukan ko rin yung online dropshipping business ng mga OEM replica shoes. Na-remember nyo pa yun? And from zero capital, that's where I get my first ever 100,000 liquid cash. And mind you, nasa college pa lang ako noon. At doon ko unang naranasan yung sariling kita ko. Yung hindi na ako umasa sa pamilya ko at higit sa lahat, nakakatulong ako kahit papaano. Ganito rin ba kayo? Pero syempre, hindi forever smooth sailing. Dumami yung competitors, nagbabagsakan ng presyo, at ito yung worst. Hindi ko ginamitan ng automation or ads, kaya hindi ko na-scale yung business na yun. At doon na rin tuluyang bumagsak yung business ko. After college, automatic, bumalik ako sa siguradong landas. Nagtrabaho ako at doon ko na-realize, naging alipin ako sa rat race side ko. Nagtratrabaho ako sa isang business owner na hindi naman present sa sarili niyang business. Lahat inaasa niya sa akin. And yung sahod, below average. Araw-araw, nasa office, nagtratrabaho para sa pangarap ng iba. Nakaka-relate ka rin ba? Tapos naisip ko pa sa sarili ko, ganito na lang ba ako habang buhay? Ayoko ng ganito. Alam ko, may mas malaki pang pwedeng gawin. Kaya isang araw, may isa akong friend na nag-approach sa akin and introduce the digital nomad world. We were offering digital services sa businesses. Pero at first, natakot rin ako. Kagaya ng iba. Kasi kahit na hindi ako masaya sa trabaho ko, at least may sigurado akong sahod. Ganon din ba yung iniisip mo? Pero tumating ako sa point na hindi na sapat ang sigurado kung hindi ka na masaya. So, I took the risk. I resigned. At imbes na ako yung gumawa sa trabaho, I hired someone to do the work for me. At dahil doon, nag-5x yung income ko compared sa dati kong trabaho. Nakapag-travel ako, gumagawa ko ng sarili kong oras kahit papano, pero may problema pa rin. Trabaho pa rin siya. Gising ako sa gabi, tulog naman sa umaga. Kahit na may team ako, kahit na I hired someone to do the work, ako pa rin ang nag-aasikaso lahat. Meron akong pera, pero wala akong peace of mind. At doon ko naisip that I need to take a greater leap. At expected, mas lumaki rin yung doubts ko sa sarili ko. What if hindi mag-work? What if mawala yung pera? What if walang maniwala sa akin? Pero despite all that, lumakas rin ang vision sa sarili ko. Kaya I left my hometown and flew to Manila. At doon ko itinayo yung sarili kong marketing agency. Kaya ngayon, tinutulungan ko yung mga clinics na mas makakuha ng maraming clients. I-automate yung business nila. At most importantly, increase their sales in just 90 days or
or else me and my team will work for them for free until we get the desired result. At dito ko nahanap yung sarili ko. Dito ko nakita yung fulfillment na hinahanap ko to serve business owners and help scale their business. Dati, iniisip ko lang kung paano ako makakatakas sa rat race. Pero ngayon, ako na gumagawa sa sarili kong landas. Ganito ka rin ba? Kung napilitan ka rin sundin ang pangarap ng ibang tao, kung pakiramdam mo wala kang choice, kung gusto mong bumangon at bumuo ng sarili mong buhay, I totally get you. Napagdaanan ko rin yan. Naranasan ko din yan. Pero nahanapan ko ng paraan palabas. And my goal for this video is para matulungan ka rin. Kaya kung gusto mong matuto paano magsimula at mag-scale ng sarili mong negosyo, paano ma-achieve yung time freedom at financial freedom, kasi kung nagawa ko, kaya mo rin. Kaya follow me on my social media accounts for more tips and strategies on how to scale your business. And again, this is Joshua Lim. Let's take this journey together.